rest. Blessed 100-fold the cross of Jesus Christ in our holy shores. Is now 500 years, awesome to behold. He has made us all new. We belong to His fold. The gospel is a blessing, but also a mission. To the poor and the children, we bring His salvation. To the rest of the world, His message of compassion. To all of humanity, His challenge of conversion. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are church. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, oh holy Filipinos, bring to the good Lord Our praise and gratitude, our offering of love, our pledge to be faithful to the last drop of blood. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are years of jubilee, 500 years of blessing, 500 years of praises unto life everlasting. 500 years of jubilee, 500 years of blessing, 500 years of praises unto Daang taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako,
hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya, salamat Panginoon. Ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami,
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Atin po ngayong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ngayong umaga ay si Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magsitayo ang lahat. Sama-sama tutubuhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-sama magtitipon sa dambana ng Panginoon. Tayo'y magalak, tayo'y magsaya, bahay ng puon, tunay ang ganda sa kanyang harap, kamangha-mangha sa kanyang harap, tayo'y magpunta, sama-sama tutubuhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-sama magtitipon sa dambana ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po. Kumusta na po kayo? Maayos lang ba yung microphone ko? Okay lang? Naririnig na maayos? Kasi feeling ko parang bingi o kung sa amin pa ay bungol. Okay. Ngayon po ay ang huling, sabihin natin, huling linggo na po ng ating liturgical season or Christmas season na sinatawag natin. No? Ang pagbibinyag sa ating Panginoon. At ito rin pa'y hudyat sa atin para tingnan ang sarili natin. Bakit dito ngayon nagtatapos ang Christmas season natin? Ano ba ang kahulugan o ang kahalagahan ng kapistahang ito, ang pagbibinyag sa ating Panginoon. No? Dito natin makikita din kung ano ang dapat nating alalahanin at kung ano mga tungkulin na hindi pa natin nagagawa na dapat nating gawin bilang mga Kristiyano, bilang nabinyagan sa tubig at sa Espiritu. Kaya nga mga kapatid ko kay Kristo, nililinis natin laging ating sarili. Dapat nating linisin ating pag-iisip at dapat din po nating linisin ang ating puso. Suriin natin ang ating sarili, ang mga kasalanang nagawa natin, at hingin po natin ng buong kababaang loob ang kapatawaran ng ating Panginoon. Inaamin ko Sa sa makapangyarihang makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Tinupuri ka
sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugdog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang walang Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nagpakita bilang taong katulad namin ang iyong anak. Sa pamamagitan niyang naging aming kawangis, kami naway maging kanyang kaparis, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Si Jesus na tumanggap ng binyag sa Ilog Jordan, ang katuparan ng propesiya ukol sa lingkod ng Diyos na isusugo para iligtas ang kanyang bayan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siyang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad siya kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na aandap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng Poong Mahal. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng Poong Mahal. Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakilat, marangal ang kanyang ngalan. Ang poon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng Poong Mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang poon, tinig niya'y ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng Poong Mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos,
parang kulog na malakas. Kaya ang mga nasa templo'y sumisigaw, nagagalak. Panginooy papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang nagahari sa dagat na kalaliman. Namumuno siya roon bilang hari, walang hanggan. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Puong Mahal. Ipinapaliwanag ni Pedro sa paganong si Cornelio at sa sambahayan nito na ang pagliligtas ng Diyos ay kapwa-alaan sa mga Hudyo at mga pagano sa pamamagitan ni Jesus. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nung mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Ngayong kung lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos, nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid. Kahit saan bansa, ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit, siya'y Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang nangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang mga hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan. Nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Nagsalita ang Diyos Ama. Ang anak kong sinisinta ay narito. Dinggin niyo siya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas. At ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak." Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak. Lubos kitang kinalulugdan." Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat.
Ano nga po yung sinelebrate natin, pinagdiwang natin last Sunday? Po? Ang pagpapakita ng Panginoon, Epiphany. Yung iba, maalala ang araw na yan bilang Three Kings, no? Kaya laging we greet each other, Happy Three Kings. Pero ngayon po ay kapistahan ng pagbibinyag sa ating Panginoon. But actually, kung titingnan natin mabuti mga kapatid ko kay Kristo, ay nangangahulugan ding Epiphany din po ngayon. No? Bakit? Dahil nagpakita talaga ang Holy Trinity. No? Nagpakita ang Holy Trinity ang Espiritu Santo sa kanyuan ng isang kalapati, ang tinig ng ating Diyos Ama at ang Diyos Anak ng ating Panginoong Jesucristo na nabinyagan. So, napaka-importante po ng kahulugan ng ating kapistahan ay pinagdidiwang ngayon, ang pagbibinyag sa ating Panginoon. Ano nga ba talaga ang kahalagahan nito sa ating buhay? No? Bakit ngayon nagtatapos ang liturgical season natin ng Christmas season? No? Bakit ngayon nagtatapos ito? At mga katanungan ba na, bakit kailangang binyagan ng ating Panginoon? Di ba ang pagbibinyag ay para lamang sa mga may kasalanan? No? So mga katanungan siguro na pwede nating tanong din sa sarili. Una, tanong na natin sa sarili natin, may mga kasagutan na siguro, pero lagi natin nakakalimutan. So, ang pagbibinyag sa ating Panginoon. Yung kakatahin ko siguro ngayon, mamaya sabihin niyo, ano bang kanta yan? No? Yung kanta na, unang halik. Anong kasunod nun? May takot man? Kasanib ay, pait? Ganun ba yun? Basta ang alam ko lang po ay, unang halik, may takot man, kasanib kay tamis. Basta ganun, no? So, bakit unang halik? Maraming beses, mga kapatid ko kay Kristo, maraming pagkakataon sa buhay natin, mga nangyari sa buhay natin, mga historical events sa buhay natin na hindi natin nakakalimutan. Kaya nga, kinanta ko unang halik. Kailan ba yung unang halik mo? Can you still remember that day? No? O sabihin natin, kailan ba yung unang first love mo? Kailan mo ba sinagot yung pinakauna mong jowa? O kailan mo ba sinagot yung asawa mo ngayon? Diba? Mga important events sa buhay natin yan. At ang pinaka-importante talaga na lagi nating naalala, siyempre yung birthday natin. No? Nobody forgets his birthday. So, hindi natin nakakalimutan yan. Pero kung tatanungin ko kayo, kailan ka bininyagan? Naalala mo? Kung important event sa buhay natin yun, bakit hindi natin naalala? Diba? Alam natin, important event sa buhay natin yan. Pero bakit hindi natin naalala? Marami nagsasabi, Father, maliit pa po ako nung bininyagan ako. Hindi ko maalala yon. Bakit nung pinanganak ka? Malaki ka na nung pinanganak ka, bakit maalala mo pa rin? Why? Because we celebrate it, di ba? Binibigyan natin siya ng kahalagahan dahil sineselebrate natin siya taon-taon, hindi natin pwede makalimutan, no? Yung first birthday, bunggang-bungga yan. Yung second birthday, ganun pa rin. Yung third birthday, ganun pa rin. Pag fourth birthday na, parang okay na lang. Hintayin na lang yung debut, no? Diba? So, importante sa atin. Ako, alala ko lagi ang aking binyag. Ang pagbinyag. Kahit na yung, yung kumpil ko, maalala ko pa rin. So, binyag ko po ay October 26, 1968. Binyag ko yun. No? Ipinanganak ako June 10, 1968. Yan ang birthday ko. Ang birthday ko rin bilang Kristiyano is October 26, 1968. At kinumpilan po ako, yung confirmation ko po, May 2, 1972. Alalang-alala ko yan. No? Challenge ko rin yan sa inyo. Dapat yung mga important events na buhay natin, yung mga sakramento na natanggap natin, huwag nating kalilimutan. Okay? Na-ordain pa ako, kailan ako na-ordain?
No? December 3, 1994. Yan. Ano ko yan, pag ordain sa akin. So, mga importanteng sakramento sa buhay natin, wag nating kalilimutan. Ang hindi ko lang talaga maalala, na gusto ko ring maalala, yung first communion ko. Siyempre, yung first communion, yun na rin yung first confession ko. No? So, dinidiscover ko yun, hindi ko maalala talaga, wala akong mga documents. Kaya nahihirapan akong i-trace kung kailan yun. So, mga important events sa buhay natin yun na hindi natin dapat kalimutan. Okay? So, ang pagbibinyag ng ating Panginoon ay napaka-importante po para sa ating lahat. Ngayon, ang pagbibinyag sa Kanya, ito ba'y sinasabihin natin, yung pagbibinyag na tinatawag ay invention ba ito ng ating Panginoon o ni San Juan Bautista? Silang dalawa bang nag-invent nitong baptism? Sa history daw, ang sabi, hindi sila ang nag-imbento ng pagbibinyag. Dahil dati pa raw, ginagawa na ito ng mga Jews. Bakit? May tinatawag daw silang pool. Yung parang swimming pool. Na naglulublob daw doon yung mga lalaki. Ang kalalakihan lang yan ha. Yung mga kalalakihan naglulublob doon once a week. The night before the Sabbath. No? O the day before the Sabbath, naglulublob daw yung mga kalalakihan doon dahil para sa kanila it's a kind of purification, no? Parang confession kung sa atin, yung purification natin, no? So, naglulublob ng mga kalalakihan doon once a week. Ang mga kababaihan naman once a month. Yan ang discrimination, ano? O, parang sabihin natin ba, bakit mas makasalanan ba mga lalaki kaysa sa mga babae? At ganon. No, because sabihin nga natin patristic nga yung time ng mga Jews, no? Mas yung maraming rights yung mga lalaki kaysa sa mga babae. So, sa mga kalalakihan, once a week ginagawa yun. It's a kind of purification, no? Sa mga kasalanan nila, naglulublob sila doon para paglabas nila sa tubig, they're a new creation, new persons. Sabi. Tapos, masasabi natin na tubig, it's the matter in baptism. No? Masasabi natin, pag nagbibinyag tayo, pag walang tubig, hindi kumpleto yung binyag na tinatawag natin. Bakit? The matter is water. Pero mayroon din po tayong tinatawag na baptism of desire or baptism of blood. No? Na alam naman natin yun sa Catechism. Pero ngayon, pag-usapan lang natin yung tubig. Napaka-importanting simbolo ng buhay para sa atin. Ngayon po, nararamdaman ng mga kapatid natin, yung mga biktima ng bagyong si Odette, no? Kung gaano kaimportante ang tubig sa buhay. Lalo-lalo na yung tubig para inumin. Kung minsan, hindi pa natin nararamdaman yan dito dahil marami pa tayong tubig. Pero yung mga nasalanta ng bagyo, talagang ang hirap noon. Naalala ko si Father Zach, kung kilala, alam naman niyo kung sino si Father Zach, no? Taga-Sipalay yan siya sa Negros Occidental. Sa pagkakakilala ko po sa Sipalay, no? Noon pa, wala pa yung bagyong Odette, kulang na sila sa tubig. Nirarasyonan lang yung mga tao doon ng tubig. Mahirap ang tubig na mainom doon sa kanila. Nasalanta pa sila ng bagyo. Kaya nang bakasyon siya, pagbalik niya, yun kaagad ang tanong ko sa kanya. Namumroblema na kayo ng tubig doon, wala pa yung bagyo. Paano na kaya ngayon? Sinalanta pa kayo ng bagyo. Sabi niya, lalong mas mahirap daw. No? Lalong mas mahirap daw. Kaya damdam nila at alam nila kung paano pahalagahan ang tubig. At yan din po ang challenge sa atin mga kapatid ko kay Kristo. Kadalasan po, hindi natin pinapahalagahan ang tubig sa buhay natin. Kadalasan po, sinasayang natin ang tubig. Pero marami sa ating mga kapatid na kulang pa rin sila ng tubig. At lalong-lalo na yung malinis na tubig. So ang tubig ay napaka-importante sa baptism. Ito yung nagsisimbolo ng purification. No? Pinupurify tayo, nililinis tayo.
Maalala din po natin na sa tubig na ito, sa Ilog Jordan, ano ang nangyari noon? There were times na yung mga Jews, nagiging alipin sila sa Egypt. At saan sila dumaan? Para mapalaya sila, para maging malaya sila. Dumaan po sila sa Ilog Jordan. At dyan din po bininyagan ang ating Panginoon. So napakagandang simbolo din po ng tinatawag natin ang tubig Jordan, ang Ilog Jordan na yan ay dinaanan ng mga Jews para sila'y mapalaya. At yan ang ginagamit natin para mapalaya din tayo sa kasalanan. Anong kasalanan natin? Lilit pa natin, may mga kasalanan tayo, no? Yung tinatawag nating original sin, no? Yung kasalanang mana natin. Nililinis din tayo sa pamamagitan ng tubig. Pero kung titingnan natin, ang tubig is, sabi nga nila, ay life and death. Life, dahil nagbibigay sa atin ng buhay. Pag umiinom tayo ng tubig, mayroon tayong buhay. Pinupurify tayo, mayroon tayong buhay. Pero pag sobra naman na tubig, kamatayan naman po. No? So yung mga dilubyo, yung mga baha, yung malalakas na ulan, no? Sobra-sobrang tubig, hindi rin naman po tama para sa atin. So lahat ng sobra, lahat ng kulang, hindi maganda. Dapat tamang-tama lang. No? So, sa tubig, ang simbolo ng buhay at yan din po ang ipinipahiwatig sa atin ng pagbibinyag ng ating Panginoon. Ngayon, kung titingnan natin, itatanong natin, ito ay para sa ating kalayaan. Pinupurify tayo dahil tayo mga makasalanan. Ngunit ang Panginoon, bakit kailangan niyang binyagan? Dahil siya po ay nagbibigay ng hudyat sa atin na hindi po niya kinukonsider ang sarili niya na ibasya sa atin. He was identifying himself with us. He was identifying himself with us na siya'y tao din katulad natin. Ang kanyang kababaang loob na nagpapakilala na siya ay totoong tao din. Kaya lagi nating sinasabi, no? Ang ating Diyos, ang ating Panginoon ay 100% Diyos at 100% din siyang tao. No? Hindi natin pwede yung i-divide. Hindi natin pwede yung i-separate. Sa isang tao na si ating Panginoong Yesukristo, isang person, dalawang nature. Yung kanyang pagkatao at kanya ding pagka-Diyos. No? At ipinakita niya sa atin sa kanyang pagbibinyag na ito rin ay hudyat ng pasimula ng kanyang public life. Dito niya na-identify, pinakilala sa atin na siya ay katulad din natin, na siya ay kasama natin. Pero yung masasabi natin, except sin, dahil wala siyang kasalanan. Kaya nga sinasabi natin kuminsan, yung tubig ay nilinis niya ang tubig when it touched His body. Tayo naman ay nililinis ng tubig na nag-touch sa ating katawan. So si Jesus ay totoong tao, totoong Diyos, hindi siya nilinis ng tubig, kundi nilinis niya ang tubig na ginagamit din natin sa ating pagbibinyag. At ang napaka-importante po mga kapatid ko kay Kristo na ating dapat isipin din, no? Na sa pagbibinyag na ito ng ating Panginoon, ipinakita niya sa atin na siya ay hindi lamang isang hari, kundi siya ay isang servant o suffering servant. Kaya sabi natin, no, itong ating hari, dakilang hari natin ay nagsuffer din. Hindi siya yung hari na lang mamanda lang, hindi siya yung hari na sabihin natin na gusto lang niya ng kapangyarihan, kundi siya isang hari na talagang totoong naglilingkod sa atin at totoong nagmamahal sa atin. Dahil sa kanyang pagbibinyag, tinanggap din po niya ang kanyang misyon. Ang misyon na ipalaganap ang magandang balita,
ang misyon na iligtas tayo sa kasalanan. At ang misyon na yan, mga kapatid ko, kay Kristo ay tinatanggap din natin dahil sa ating pagbibinyag. Nung i-anoint na kayo, nung na-anoint kayo ng oil, anong sinasabi ng pari? No? Ito'y pakikibahagi natin sa ating Panginoong Jesucristo na hari, pari at propeta. No? Hari, pari at propeta. Ang ating Panginoon na isang hari, no? Siya talagang totoong hari dahil siya ating tagapagligtas. Siya totoong pari dahil siya ay He made sacrifice for us. Yan din ang ginagawa ng pari. Ginagawa namin mga pari. We are also making sacrifice from this earth para sa tao, para sa Diyos. At isa'y propeta dahil dapat kailangang gawin natin ang ginawa ng ating Panginoon bilang isang propeta din na magsalita ng totoo, gumawa ng totoo, magmahal sa katotohanan at huwag matakot na sabihin ang katotohanan. No? We are prophets because we are actually messengers of God's news, of God's love to another person. So, ang pagbibinyag sa ating Panginoon ay nagpapaalala sa atin, mga kapatid ko kay Kristo, na ang misyon ng ating Panginoon ay dapat nating ipagpatuloy. Bilang mga Kristiyano, dapat matuto tayong magmahal at mabuhay sa katotohanan. Tama na po ang ating pagiging alipin sa kasalanan. Bininyagan po tayo, napalaya na po tayo. Nagkakasala tayo, kaya lagi po tayong pinapalaya pa rin ng sakramento ng kumpisal. No? Yung confession. Ngayon, sasabihin po ni mga kapatid Kristo, bakit dito sa ating simbahan para wala laman ang schedule ng confession? No? Yan po ang masakit pag narinig natin yon. Kaya po, ipapromise ko po sa inyo yan, ipapangako ko po sa inyo yan, na pag naayos na po namin ang community namin, pag dumating na po yung mga kasama kong ibang mga pari na ma-assign dito sa atin, schedule na po namin yung confession every day talaga. Mayroon na pong oras for confession para alam na po ninyo, oy, anong oras ang confession sa OLPGV? Mayroon na po niyan. Dahil yan po ay aming obligasyon. Yan po ay misyon din po namin na kailangang linisin din po ang ating buhay. At katulong po ninyo kami, magsiservisyo po kami, maglilingkod po kami sa inyo para yung sakramento na ginawa ng ating Panginoon na instituted by Christ ay totoong maipagawa at maganap po sa pamamagitan namin kanyang mga ministro. Pag hindi po namin nagawa, pwede po kayong magsabi, ha? Sabihin, Father, promise mo, yung pangako mo hindi mo tinutupad. Pwede niyo po kaming pagsabihan yan, ha? So, sakramento, tayo pong lahat ay may karapatan dito. Sakramento na gusto ng ating Panginoon na lahat tayo ay matanggap natin. At katungkulan po namin yon bilang inyong mga tagapaglingkod. Kaya po, kung nakukulangan kayo sa sakramento na iyan, pwede po ninyong sabihin dahil karapatan din po ninyo na sabihin yon sa aming mga tagapaglingkod ninyo. Ano po? So mga kapatid Kristo, ang pagbibinyag sa ating Panginoon ay lagi nagpapaalala sa atin ng misyon natin bilang mga tunay na Kristiyano. Ang misyon ng ating Panginoon na ipinagpapatuloy po nating lahat. Hindi lang po kaming mga pari, kundi tayong lahat na mga nabinyagan. Maging hari, pari at propeta. Dahil ibinahagi ito sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pagbibinyag. Magmahalan tayo ng tunay, magpatawaran tayo, at sana maging tagapaglingkod din po tayo ng ating kapatid sa ating kaligayahan, sa ating kalayaan, at sa ating pagmamahalan. Amen. Magsitayo ang lahat.
Sumasampalataya ko sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagbibinyag kay Jesus, ibinunyag mo, Ama, na siya ay tunay mong anak at lubos na kinalulugdan. Isinasamo namin ngayon ang aming mga kahilingan habang kami nananalig sa iyong mapagkalingang mga kamay. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritong Banal, kami ngayon dumadalangin. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Taimtim nawang igawad ng Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono, ang sakramento ng binyag ng may tapat na pag-ibig at malasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging totoo nawa sa kanilang mga pangako at paggawan ang mga namumuno sa aming bayan upang mapagsilbihan nilang lubos ang aming pamayanan, lalong-lalo na yaong mga lubos na apektuhan ng pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa ng mga magulang at mga nakakatanda ang kanilang tungkuling gabayan ang mga kabataan sa tama at tuwid na landas ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo, dinggin mo ang iyong bayan. Maging buhay mong tanda kami sa bawat isa upang maakay naming tungo sa iyo, Ama, ang hindi pa nananampalataya sa pag-ibig at liwanag na hatid ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makasapit nawa sa walang hanggang buhay na ipinangako mo sa amin, O Diyos, ang mga kapatid naming yumaon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Dakilang Ama, ipagkaloob mong kami manatiling tapat sa iyong kalooban sa bisa ng aming pagbibinyag sa tubig at Espiritu. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit.
sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid. Bubunga ng buhay na iyong bigay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak, tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya'y kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa Ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan, ang pakikipisa ng iyong salita sa sangkatauhan ay aming ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa Kanya'y lumukob, na waring kalapating tagapagtaguyod, tinanghal siyang Mesiyas namit iyong lingkod, para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampok. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at
inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid na minahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, at ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, 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 amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili naman ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalang ka, samahin ang ngalan mo, mapasa
sa aking mga sala. Para napapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahin tulad sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Edya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Galing po sa puso, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Siya po ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang anak ng Diyos. Siya po ay ating hari, ang pari at ang propeta. Siya po ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen.
sa iyong pag-iisa. Pinalot ng problema at takot na iyong dala. Sa iyong pagtatago, tawagin mo ako. Di mo man natatanto, naririto ako. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Laging sasamahan, di ka pababayaan. Bigat ng iyong pasanin ay aking dadalhin. Puso mo'y iyong ituon sa dakilang pag-ibig ko sa'yo. Sa iyong pangangamba, sa iyong pag-iisa, pinalot ng problema, takot na iyong dala. Sa iyong pagtatago, tawagin mo ako. Di mo man natatanto, naririto Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Laging sasamahan, di ka pababayaan. Bigat ng iyong pasanin ay aking dadalhin. Puso mo'y iyong ituon sa dakilang pag-ibig ko sa'yo. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan, sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga paalala.
Patuloy po ang panawagan ng ating simbahan sa ating anniversary raffle tickets, gayon din sa ating dalaw tahanan frames. Para sa mga interesado, mangyaring magsadya lamang po sa lamesa na nasa harapan ng ating simbahan. Sa susunod na linggo ay ating pong ipagdiriwang ang kapistahan ng Santo Niño dahil po rito, meron po tayong binyagang magaganap. Ang mga requirements ay ang kopya ng birth certificate ng bata, gayon din ng kopya ng marriage certificate ng magulang kung sila ay kasal. Bagamat tayo ay magdiriwang ng kapistahan, patuloy po na ating oobserbahan ang mga safety protocols katulad ng physical and social distancing at ang pagsusuot ng face mask. Pinapaalala rin po na ang mga dadalo sa binyagan ay limitado lamang, gayon din ang bilang ng ninong at ninang para po sa kaligtasan ng kalusugan ng lahat. Maraming salamat po. Magsitayo ang lahat. Yun lang, no? Nakapagkalungkot isipin na yung dati nating ginagawa na pagsamba sa ating poong Nazareno ay hindi po magagawa ngayon. Kaya nga sabi, yung iba hindi masyadong naapektuhan dahil hindi talaga sila talagang devotee ni poong Nazareno. Kaya nga sabi, it takes one devotee to understand another devotee. Di po ba? No? Dahil nga nakahalagaan, ako po devotee din po ako ng poong Nazareno, kahit hindi po ako pumupunta doon, pero naramdaman ko po yung nararamdaman ng mga devotees po natin. Kaya ipagdasal din po sila natin. Ano? Santo Niño, next Sunday, hindi rin po natin magagawa yung ating ginagawa, pero yun nga sabi natin, kahit na yung Archobispo natin, si Cardinal Advincula, ay may pinadala na pong sulat para sa ating lahat na we have to obey the city protocols, no? Kahit yung presidente nagsabi na yun sa atin, no? Sundin lang po natin. At kahit tayo din dito sa simbahan, salamat tayo na hindi tayo pinasara dito. Alam mo naman natin, hindi ganong karami ang nagsisimba dito kumpara sa kanila, pero ganun pa man, kailangang magsunod pa rin tayo sa ating health protocols. Ano po? Kung wala pong importanteng gagawin at hindi naman po essential na gagawin, stay at home po. Ha? At kung hindi pa po kayo nagpapabakuna, nako, napakalaking protection po sa bawat isa sa atin ang nagpapabakuna. No? Huwag po nating, we should not play with our health. No? Kailangan seryosuhin natin ang ating kalusugan at ang ating kaligtasan. Kaligtasan natin, kaligtasan nating lahat. Amen? At sa kahuli-huli ang pagkakataon, let us greet each other Merry Christmas. Bukas po, hindi na po Christmas. The last day of the season of Christmas na po tayo ngayong araw na ito. Okay? Pero sana manatili pa rin sa puso natin ang kapaskuhan ng ating Panginoon. Magmahalan tayo ng tunay dahil sa Jesus ay nagmamahal sa atin. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sambayan ang binuklod sa pag-ibig ni Kristo. Pagdiwang, sambayan ang pinatawad at piniyayaan. Magpuri na, di ka man karapat-dapat, di pa rin papabayaan at sa puso ng Diyos may itag tayong lahat. Piling niya na lahat tayo'y magpatawad, magmahalan. Turing niya sa ating lahat, kaibigan niya't di utusan. Sambayan ang binuklod sa pag-ibig ni Kristo. Iwan, sambayan ang pinatawad at piniyayaan.
Sa puso ng Diyos may bitag tayong lahat. Sa puso ng Diyos may bitag tayong lahat. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.